tama ang atong response sa aton nga Ginoo. Okay? Saan ang plano for us? Pangaywang punto, para maranasan natin ang breakthrough sa atong kabuhi, it's not because God can do anything, He will do everything. Tandaan natin to ha. It's not because God can do anything, He will do everything. Walang imposible kay Lord eh. Actually, hindi naman kailangan umabot sa 38 years yung kalagayan ng may sakit na yun eh. Kasi capable naman si Lord na pagalingin yun. Diba? Halimbawa, at early stage na kanyang sakit, pwede naman siyang pagalingin agad ni Lord eh. Pero bakit kaya umabot pa ng 38 years? Bukod dun sa attitude na yun, yung pangalawang punto na pinupunto natin, hindi kasi ibig sabihin, porket hindi mo nararanasan yung healing, kapatid. Halimbawa, kung may sakit ka physically, hindi mo man nararanasan yung healing ngayon. That doesn't mean kasi na wala na yung presence ni Lord sa buhay mo. That doesn't mean na malayo na si Lord sa'yo. Hindi ganun eh. Minsan, inaalaw ni Lord yung mga sakit na yan. No? Yung mga problema na pinagdadaanan natin. For us to realize and understand na merong Diyos na pwede nating lapitan. Ang tanong kasi, kapag dumadaan ka ba sa mga problema, kanino at saan ka lumalapit? Sometimes nagiging last option natin si Lord no? Kung magiging honest lang tayo. But that's okay. It doesn't matter. Kasi ganito yun eh. Ako nung may sakit ako sa Ciriaco, nung na-confine ako. Actually, dito lang ako sa Boracay nagkakasakit, pero sa abroad din naman ako nagkasakit ever since. Maskin sa barko, wala ako na-experience rin eh. Udya man lang eh. Siguro dahil sa mga ginakaon. Kang na-confine ako sa Ciriaco, medyo hindi man ako pamatsyag na to eh. Inabot ako 7 days. Puro dextrose akong lawas ka to. Ang akong pamatsyag, I could say nga bukunit nami. Dahil first time ang binakon to, nga na hospital man ako to. Pero that moment, grabe, wakot ibang maisip, kundi puro mga nami bala. Alam. Tapos daw mas naging banal pa ako eh, dahil angan-angan ba pray. Nakaka-relate ka mo? Inaalaw ni Lord kasi yung problema minsan talaga. Parang, alam mo yun, para magkaroon ka ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Yun kasi yun eh. Pero ang advice ko lang sa inyo mga tol, kung may problema ka, yes, kay Lord ka lumapit. Pero sana, kahit wala ka mga pinagdadaanan, kapag okay yung sitwasyon mo, huwag mo rin kalimutan si Lord. Tama. Kasi ang katotohanan, madalas nakakaalala lang tayo kapag meron tayong pangangailangan kay Lord. Mas maganda, kung may pangangailangan ka man o wala, huwag mong kakalimutan si Lord. Same goes sa mga bagyo na dumarating na yan. Yan, diba? Daming tao naki-question eh, Lord, bakit kami pa? Lord, bakit yung anak ko pa yung naanod sa suba? Diba? Bakit yung pamilya ko pa yung natabunan ng lupa at namatay? There's a reason behind it. Okay, kumbaga, actually yung pinakarason nun, si Lord na yung nakakaalam nun eh. Pero in our part, yun na nga eh. Meron man tayong pinagdadaanan o wala, may parating man na bagyo o wala, matuto tayong mag-alala or umalala sa Diyos. Importante yun mga tol. So again, for us to experience God's breakthrough sa ating nga kabuhay, una, kailangan maging maayos ang ating nga attitude. Pangaywa, dapat maintindihan naton sa tanan nga pagkakataon, bukod sa tanan nga pagkakataon, hay kumbaga ginapamayad kita at Ginoo, ginahalin na nakita sa haran nga sitwasyon dahil merong purpose kung bakit ka nandyan sa sitwasyon mo ngayon. Diba? Na yan. So again, sabi nga ng Proverbs 3, 5, and 6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So tinuturo ng Bible, alalahanin mo siya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga ginagawa mo. Huwag natin kakalimutan si Lord. Kung ano man ginagawa mo, sa trabaho man,
'di ba? Kung boss ka man ng business mo, 'di ba? Kung nagda-drive ka man, huwag natin kakalimutan si Lord. So yun lang mga tol, yung dalawang bagay na yun na na gusto kong i-share sa atin. Let us pray. Lord, maraming salamat po Panginoon muli sa gabing ito. Lord God, I pray na bigyan niyo po Lord ng kalakasan ito mga kaibigan ko Panginoon. Hindi ko po Lord alam yung kanilang sitwasyon, pero kayo po Panginoon, alam niyo po at nakikita niyo po yung totoong kalagayan nila. I pray Lord God na would you help them Lord na maranasan po nila yung breakthrough. Lord, na makaalis po sila Panginoon sa isang sitwasyon ng kanilang buhay Panginoon na nagpapahirap sa kanila. At higit sa lahat Panginoon, I pray Lord God na maging sila din Lord, may mga pinagdadaanan man o wala, matuto po silang alalahanin ka Lord sa lahat po ng pagkakataon at sa lahat po ng kanilang mga ginagawa. Once again Lord, maraming salamat. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.